Ganito, ginastos ng ilang NBA players ang kanilang unang paycheck. LeBron trades another one. Yes, sir. Si Tyler Hero ay ginastos ang kanyang unang paycheck sa isang 6-figure shopping spree. Bumili siya ng isang custom 25 karat diamond chain sa halagang $55,000. Gumastos din siya ng $1,000 sa kanyang mga signature na damit. At syempre, binili niya rin ang kanyang pangarap na kotse, ang brand new na Mercedes S63 AMG. At ang kotseng ito ay hindi mura dahil gumastos lang naman si Tyler dito ng $200,000. Ang paggastos naman ni Giannis sa una niyang paycheck ay literal na nilagay siya nito sa kalsada. Noong 2013, noong si Giannis ay pumirma sa kanyang rookie deal, gusto niya makabawi sa kanyang pamilya. So bago ang laro niya sa Milwaukee, sumakay siya ng taxi para pumunta sa isang bangko. At doon ay pinadala niya sa kanila sa Greece lahat-lahat ang kanyang pera. Maganda naman ang ginawa niya, pero meron isang problema. Si Giannis ay walang kotse, tapos wala rin siyang perang pamasahe at meron siyang laro in 30 minutes. Kaya ang ginawa niya ay nagsimula na siya tumakbo. Isipin mo, ang isang 6'9" na sikat na NBA player ay tumatakbo sa kalsada ng Milwaukee para umabot sa kanyang laro. Pero buti na lang hindi niya kailangan tumakbo ng malayo dahil pagkatapos ng 2 kilometers nakita siya ng isang mabait na fan ng Bucks. First cold day of the season, we're out shopping and I see, like 2 blocks away, I see a very tall person running. And I think, looks like might be Giannis. He is running and he's wearing jeans and a windbreaker and it is 18 degrees out. And I say, can we offer him a ride? He says, sure. He climbs into the backseat of our car and we have a really little car. We have a Honda Fit, right? Yeah. So he's sitting in the back seat, all like folded, sideways, knees to chin. I mean, it's the only way he could have fit in. Akalain mong nagkasya si Giannis dun? Pero ibahin natin si LeBron dahil ang taong ito, ang una niyang paycheck ay ginawa niyang billions of dollars. Noong 2003, 1 month bago ang NBA draft, ang 18 years old na si LeBron ay pumirma sa una niyang malaking kontrata na deal sa Nike na nagkakahalaga ng $90 million. Sa ganong kalaking pera, maiisip mo na gagastusin lang ito ng isang teenager. Subalit napagdesisyonan ni LeBron na kunin ang kanyang matalik na kaibigan na si Maverick Carter bilang isang business partner sa halagang $50,000 per year. Grabe, napaka-genius nito dahil si Maverick ay nai-close ang lahat ng malalaking perang deal para kay LeBron. Ang 1% stake sa Beats ay ginawa niyang $30 million. Ginawa niya rin ang Spring Hill Company ni LeBron, isang entertainment brand na nagkakahalaga ng $725 million. At noong 2015, si Maverick ay nakipag-negotiate sa pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng NBA, ang lifetime deal sa Nike na nagkakahalaga ng $1 billion. Ang galing no? Isang financial wizard pala ang nakuha ni LeBron. Minsan ang paggastos ng unang paycheck ay maaaring magkamali ka dahil si Shaq ay ginastos ang kanyang unang paycheck na $1 million sa loob lang ng 30 minutes. Grabe, paano nangyari yun? Noong 1992, pumirma si Shaq sa isang trading card deal sa Classic sa halagang $1 million. Kaya kinabukasan, ginawa ni Shaq ang pinakamalupit na pagsha-shopping sa kanyang buhay. I always tell people this story. I spent $1 million in 30 minutes. Always wanted a black-on-black Mercedes-Benz. So I go get it, boom, $150,000. My father said, that's nice, where's mine at? I was like, you know what? You're right. Go get the exact same car for him. We get home, my mom's a little jealous. Where's mine at?
you know what? So we go and we get her the smaller Benz version. So we got 3 Benzes. And then after that, after I drop them off, I was like, I need some jewelry. So I buy a big old diamond ring similar to this one. I get another ring for the other hand. I get a bracelet. I get some diamond earrings. I get a necklace. And I get a call the next day from the bank manager, and he says, need to have a conversation with you. So I come up there and shows me the spreadsheet of where all the money went. I forgot about the agent fees. I forgot about FICA. I forgot about state tax and sales tax. So I probably netted like $700,000. But I didn't know that. I thought I had $1 million. Ganon, ang dami naman pala talagang nakalimutan ni Shaq. Pero hindi naman lahat ng NBA player ay ginagastos ang una nilang paycheck sa kanilang sarili, dahil si Zion Williamson ay ginastos ang kanyang unang paycheck upang iligtas ang libo-libong pamilya mula sa sakuna. Noong March 2020, nung panahon ng rookie season ni Zion, ang NBA ay tumigil dahil sa COVID. Libo-libong nagtatrabaho sa arena ang nawalan ng trabaho. Tapos wala rin silang makuhang ibang trabaho dahil sa COVID. So ang mga tao ay desperado na sa tulong. Kaya ang ginawa ng rookie na si Zion ay tumulong at binago ang buhay ng mga tao. Siya na ang sumagot sa sweldo ng lahat na nagtatrabaho sa Smoothie King Center ng isang buwan. So ibig sabihin, si Zion ay nag-donate ng at least $300,000 na galing sa kanyang unang paycheck. Grabe, alam ni Zion kung paano niya gastusin ang kanyang pera. Dapat ituro niya yon sa ibang NBA player. Dahil si Gilbert Arenas, ang kanyang unang paycheck ay ginawa siya nitong homeless. Noong 2001, naniniwala ang 19 years old na si Gilbert na siya ay kasama sa top 10 sa NBA draft. At sa isip niya, siya ay pipirma ng isang rookie deal na nagkakahalaga ng at least $3.3 million. So, ilang buwan lang bago ang draft, si Gilbert ay kumuha ng $400,000 loan. Like you think you're gonna go top 10? Like shit, I'm thinking millions, So I bought an Escalade, had 5 TVs in it, 4 12s, had the suede. I seen Gary Payton with suede on the top. I want the suede roof, So I spent all of that money. Akala ni Gilbert ay okay lang ang lahat. Subalit sa pre-draft tryout ay sinira niya ang lahat. Tumanggi siya sumali sa mandatory workout. Tapos sinabi niya rin sa lahat ng NBA team na ang kanyang matagal ng pangarap ay maging international pimp. Hays! Oo, talagang sinabi niya yun. Kaya syempre, hindi natuwa dito ang mga NBA scouts. Kaya imbis na mapunta siya sa top 10, bumagsak siya sa second round at pumirma ng $330,000 para sa kanyang unang taon. Patay, naloko na, mas mababa yun ng $70,000 kumpara doon sa inutang niya. I couldn't even drive back and forth to the arena. So I had to stay at the arena sometimes. You slept in the arena. I slept in the arena. A professional NBA player. Slept in the So arena. sleep was basically homeless. Basically, take you back to the park days again. I'm basically homeless, right? But I just couldn't afford the gas. When they did my budget, I can only spend $500 a month. For that's gas money, girlfriend, 2 dogs. Like I don't really need money. Pero iba din si Ja Morant dahil ginastos niya ang kanyang unang paycheck para sa kanyang magulang. Noong early 2000, nung si Ja ay bata pa, ang kanyang magulang ay alam na si Ja ay espesyal. Hindi lang tinalikuran ng kanyang ina ang kanyang biology career, kundi pati ang kanyang ama ay umayaw sa pro basketball para lang itrain si Ja. Dahil naisip ng kanyang ama na isang araw si Ja ay magiging isa sa pinakamagaling na player sa kasaysayan ng NBA. At nung si Ja ay lumaki na, ang kanyang magulang ang nagtulak sa kanya araw-araw mula sa NBA backyard drills, tapos pinapalaro rin siya sa mga batang halos doble na ng edad niya. At meron nga rin siyang basketball court sa salas. Lahat ng kailangan niyang tulong para lang makapasok siya sa NBA. Kaya noong 2019, opisyal niya nang nakamit ang kanyang pangarap. Siya ang naging second overall pick sa NBA draft. And Ja, you always said that your dad gave up his basketball dreams to help you accomplish yours. So tell your dad what this means. It means a lot for both of us. We both know what I've been through,
I don't want to get a little emotional up here, man, but I just want to thank him for everything he done for me. He made me who I am today, and I'm just thankful for it all. Great job, Will. Great job. At pagkatapos niya pumirma sa 39 million rookie deal, naisip ni Ja na gastusin ang kanyang unang paycheck para maipakita niya sa kanyang magulang ang kanyang pagmamahal. Binilan niya ito ng pareho na brand new na kotse, Hellcat para sa kanyang tatay, Audi naman para sa kanyang nanay. Bumili rin si Ja ng pangarap nilang bahay, ang 9,000 square foot na mansion sa Tennessee na nagkakahalaga ng $2.1 million. Ito ay merong 6 bedrooms, 8 bathrooms, meron din itong backyard pool, home theater at meron din itong tennis court. Lahat ng ito ay para ipakita niya sa kanyang magulang ang kanyang pag-a-appreciate sa kanila. Mapunta naman tayo kay LaMelo Ball. Ang paggastos ni LaMelo sa una niyang paycheck ay nademanda siya for millions of dollars. Noong 2019, pagkatapos niya graduate ng high school, si Melo ay nag-hire ng publicist na si Amber Johnson para humanap ng malaking mga brand deals at sinabing bibigyan si Amber ng 10% sa kita. So pagkalipas ng ilang linggo, naikuha niya si LaMelo ng isang documentary sa Fox at ang kanyang sponsorship sa Caffeine TV. At higit sa lahat, nakipagnegosasyon siya sa pinakamalaking offer kay LaMelo, ang deal sa Puma na nagkakahalaga ng $10 million. Pero nang marinig ni LaMelo ang offer, sinabi niya sa kanyang publicist na tanggihan ito at tapusin na kaagad ang negosasyon. Kaya kinansel ni Amber ang deal at hindi na muli nakausap ang Puma. Ngunit noong 2020, may kakaibang nangyari. Isang buwan bago ang NBA draft, sinabi na si LaMelo ay pumirma sa una niyang malaking kontrata, ang $100 million endorsement deal. Walang iba kundi ang Puma. Pagkatapos nun, gumastos ng malaki si LaMelo. Bumili siya ng $276,000 na Ferrari, $1 million na Richard Mille, at ang $2.6 million condo sa Charlotte. Si LaMelo ay ginagastos ang pera sa lahat, pwera lang sa kanyang publicist, at sinabi nito na hindi siya nakakatanggap ng pera mula kay Melo. Wala siya nakuha mula sa caffeine deal, pati sa documentary, at wala rin mula sa Puma deal. Kaya noong January 2022, nag-decide si Amber na idemanda si LaMelo sa halagang $10 million. Pero si LaMelo ay patuloy pa rin naglalaro sa NBA hanggang ngayon. Kaibigan, ganyan gastusin ng ilang NBA players ang kanilang unang paycheck. Ano ang masasabi nyo rito? Kung nagustuhan mo ang ating video, i-click mo na rin ito. Salamat!